Mga kapatid ko sa pananampalataya, naway patuloy tayong biyayaan ng Diyos ng kaalaman at pangunawa sa kanyang mga salita. At basahin po natin itong Hebreo 4:12 para mabigyan po tayo ng understanding sa ating babasahin. Kaya halika basahin po natin itong Hebreo 4:12. Ang sinasabi po ng kasulatan, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa't espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Ngayon po, para mabigyan po natin ito ng linaw, bago po tayo magpatuloy, intro muna po tayo sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. At ito po yung lingkod, Brother Owen. At ngayon, para mabigyan po natin ng linaw ito, ang sinasabi dito sa kasulatan, yung sinasabi dito na sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos. Dito, tinutukoy po yung mga aral at turo ni Kristo pag sinabing salita ng Diyos. Sapagkat ang ating Panginoon Kristo ay mayroon pong pagka-Diyos. Sapagkat dito natin makikita ang aral at turo na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon Kristo para maintindihan natin. Ituloy natin ang pagbabasa. Ang salita daw ng Diyos ay parang isang matalas kaysa alinmang espada na magkabila ang talim. Ano po, alam naman natin yung salitang espada na kung saan ay may talim sa itaas at sa baba. So, double-edged po yon na merong blade na kung saan ay matalas po yon. So, kinukumpara yung salita ng Diyos sa espada. Kung sa literal, para maintindihan po natin, kapag po ito ay itinaga, alam natin na hindi lang po yung sa ilalim ang may talim, pati yung sa nasa kabilang parte. Di ba normally ang ating mga nakikitang mga sword ay iisa lang ang talim. Di ba? Ngayon dito, ikinukumpara yung salita ng Diyos sa espada. Ngayon, para maintindihan natin sa spiritual, ang sabi po dito, tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu. Ngayon, maintindihan natin yung kaluluwa at espiritu, ito po yung magkasama. Sangkap ito ng ating pagkatao. Kaya kung itutuloy pa natin, at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto, nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Kaya dito, tamang-tama po yung sinasabi doon sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo, doon sa unang Tesalonica 5:23, na kung saan yung ating pagkatao na mayroong kaluluwa, may espiritu at katawan, di ba? So puntahan natin yon. Gusto ko mayroong connection tayo sa ating pinag-aaralan. Basahin muna natin yon. Pakabanalin nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao. Pag sinabing buo, ito nga po yung mga sangkap natin. Ano-ano po yon? Ang espiritu, kaluluwa at katawan. So kasama po diyan ang ating tinatawag na pagkatao. Kapag sinabing yung iyong pagkatao na ikaw ay tao, meron kang espiritu. Ito po yung espiritu na dapat nating malaman. Ito yung nakakaunawa sa mga paraang espiritual. So kailangan talaga ma-develop tayo sa mga bagay na espiritual. So ito yung espiritu na nakakaunawa sa mga bagay na espiritual. At yung kaluluwa, ito yung buhay. Ito yung ating, halimbawa yan, nagsasalita ka, yan ang buhay. At yun namang katawan, ito yung ating physical body na nakikita. Na kung saan ito yung nakakaramdam, nakakahawak. Malinaw po ba? Ngayon, itong ating katawan, meron din tinatawag na kung saan ay nakakaunawa sa mga literal. Nakita po ninyo. So, yung espiritu naman nakakaunawa sa spiritual na mga bagay. Kaya dapat nating malaman ang ating pagkatao, nakakaunawa tayo sa mga bagay na spiritual kaya meron kang espiritu. At meron ka namang katawan na nakakaunawa sa mga bagay na literal.
na nakikita natin. At yun naman kaluluwa natin, ito yung ating buhay. Di ba? Ito yung nag-e-express ng feelings. Di ba? Ito yung sinasabi natin na kung saan ay marunong kang magmahal. Ine-express mo ang iyong pag-ibig sa iyong kapwa. At the same time, doon sa Diyos na iyong lumikha. Ngayon, dahil sa gusto ko maging talakay ito sa bawat isa sa atin, may mga tao na hindi alam ang ganitong parte ng ating pagkatao. Sapagkat sama-sama po yan. Kasi nga po, kapag namatay ang tao, ang nahiwalay lang po yung katawan, yung pinaka-physical body na pwedeng masira. Pero yung espiritu at kaluluwa, magkakasama pa rin yan. Para yung kaluluwa mo, na kung saan ay magkaroon ng expression. Ibig sabihin, ito yung pwedeng makaramdam, di ba? Ng pagmamahal ng iyong kapwa, di ba? Ng iyong magulang. At the same time, ganun din sa Diyos. Ikaw yung makakaramdam na ikaw ay iniingatan ng Diyos at ikaw ay binibiyayaan at maramdaman mo yung pagsama ng Diyos. Ngayon, yung espiritu mo, ito naman yung magpapasalamat sa Diyos. Kaya ito, kabuuan. Parang ikaw, sa physical body, ramdam mo ang iyong nararamdaman sa iyong katawan. Kung ikay nalulungkot, nanlulupaypay, so ang iyong kaisipan, nagkakaroon ng emotion. Diba? So nakikita natin yan. Sa spiritual naman, makikita natin ito na kung saan ang iyong kaluluwa nagkakaroon ng pagpupuri sa Diyos. Sapagkat yung iyong espiritu, ito yung pinakadiwa ng iyong kaluluwa. Nakita mo, kahit hiwalay na yung katawan mo, meron ka pa rin na mga bagay na pangunawa sa mga bagay na eternity. Okay, ngayon. Sapagkat may mga tao na hindi ito alam. Katulad po nito. Puntahan natin, no? Para lang ipaunawa sa kanya, hindi para siya ay laitin o i-down sa kanyang paniniwala. So, nire-respeto natin ang paniniwala niya kung iyon ang kanyang pagkakilala. Kaya babasahin natin para makatulong tayo sa kanya. Ang sabi niya, kaluluwa pupunta sa daigdig ng mga patay, kasama daw ang espiritu. So, tama po yun. Pero para sa kanya, hindi niya alam yun. Kaya ipaunawa natin, kasama po yung kaluluwa at espiritu. Kapag namatay yung katawan, yun lang katawan po ang mihiwalay. Pero ang iyong katawan, kaluluwa at espiritu, yun ay iisang sangkap. Magkasama po rin po yan. Bakit? Yung espiritu mo, ito yung nagdidesisyon sa iyong kaluluwa. Kaya minsan, ang nangyayari, ang nagdurusa yung kaluluwa. Ito yung nangungusap na bakit nagkagano ng kanyang buhay. Nakita po, ngayon, ituloy natin at ulitin natin itong pangungusap na ito para makita natin naman. Sabi dito, kaluluwa pupunta sa daigdig ng mga patay kasama daw ang espiritu. Kasi pag may daw, hindi niya naunawaan. Parang ang sa kanya, yung kaluluwa lang ang pupunta, hindi kasama ang espiritu. Sapagkat yung espiritu daw bumabalik sa Diyos based doon sa Ecclesiastes 12:7. Mamaya babasahin natin yon. Ituloy po natin. Anong talata, Mr. Owen? So, pinapahanap sa atin kung ano daw talata na yung kaluluwa at espiritu ay magkasama. Ngayon, para maging malinaw sa atin, basahin natin ng buo para bago ko i-discuss ng one by one. Kasi dito, hinihimay-himay agad natin. So, ngayon, basahin natin muna ng buo bago natin himay-himayin. Sabi dito, kaluluwa pupunta sa daigdig ng mga patay, kasama daw ang espiritu. Anong talata, Mr. Owen? Ang nasa banal na kasulatan. Kaluluwa ang pupunta sa Hades, Mr. Owen. Bakit mo naman isinama yung espiritu? Ngayon, bakit ko raw isinama? Hindi naman po ako nagsasama. Binabasa lang po natin sa kasulatan. Kaya ating ililinaw. Ngayon, ang kanyang pagkaunawa, ang pumupunta lang daw doon sa Hades kung masama. Nakita po ninyo? Ang masamang tao lang po pumupunta ng Hades. Yung kaluluwa niya.
Pero kasama pa rin yung espiritu. Kasi nga yung espiritu niya ang nagdesisyon na gumawa ng mga bagay na kung saan ay lumalabag sa Diyos at hindi sumusunod sa Diyos. Kaya yung kanyang kaluluwa ay nagsasaper. Yun ang ibig sabihin. Pero sa kanyang unawa, hindi daw kasama yung espiritu. Tingnan po ninyo. Masama na nga tao. Bakit pabalik pa yun sa Diyos? Ayaw nga ng Diyos na bumalik sa Diyos yung mga espiritong nagkakasala katulad po ng mga anghel. Kaya yung anghel, espiritu sila, itinapon, ipinaalis doon sa kalangitan. Ngayon, ayusin natin ang pangungusap na ito para hindi siya magkamali. Maging tayo, baka ganun din ang ating pagkaunawa. Kaya narito yung channel para inililinaw. Ngayon, aalamin natin. Dito po yung kaluluwa kaya nagdurusa yung isang lalaking mayaman na napunta sa Hades. Puntahan muna natin at alamin natin ang sitwasyon kung bakit naghihirap yung isang lalaking mayaman na kung saan ay nagdurusa doon sa Hades. Tandaan po ninyo, ang Hades, lugar yun ng mga patay. Pero yung Hades na yon ang pinuntahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Tandaan po ninyo yan. Kaya yung lalaking mayaman ay nagpasasa na lang sa kanyang buhay nung siya'y nabubuhay pa, wala siyang pakialam o ibig sabihin, hindi niya pinahalagahan yung mga bagay na espiritual o yung patungkol sa Diyos. Kaya nangyari, yung kaluluwa ng isang mayaman napunta ng Hades. Kaya yung kanyang espiritu kasi po ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Kaya ang nagsasapera ay kaluluwa. Kasi ang unawa po nitong nagko-comment sa atin, kailangan daw nakaseparate yung kaluluwa at espiritu. Puntahan nga natin yung talatang iyon. 12:7 nitong mga ngaral. Sa ibang salin po ay Ecclesiastes. Ano po? So, i-translate na lang po natin ito sa Tagalog. So, basahin natin. Kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula at ang espiritu mo'y babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Tandaan mo, kung ang espiritu mo'y mabuti, talagang babalik yun sa Diyos. Nakita po ninyo. Pero kung ang espiritu mo ay puro kasinungalingan, hindi ka gumagawa ng mabuti, hindi ka sumusunod sa mga pamaran at utos na Diyos, hindi yan babalik sa Diyos. Nakita po ninyo? Ngayon, para maintindihan natin ito, ang kanyang unawa, magkahiwalay daw yun. Paano kung masama nga? Kaya dapat maisipan natin o maunawaan natin na ang ganito hong pag-aaral, kailangan talaga naghahanap ho tayo ng kasagutan sa banal na kasulatan. Kasi po ako, bago ho ako mag-upload, umaabot po ako ng 3 oras hanggang 5 oras para mahanap lang yung sagot. Nakita po ninyo? Kaya minsan tayo nadidelay sa pag-upload sa araw-araw. Minsan, meron akong delay na isang araw na hindi makapag-upload. Bakit po? Kasi hindi ko pwedeng i-upload nang wala akong natuklasan na sagot. Kailangan mahanap ko yun hanggat kaya natin mahanap. Nakita po ninyo? Kasi kung hindi natin masasagot ang mga bagay nito, kawawa yung mga taong walang unawa. Kasi ipapahamak yun ang kanilang kaluluwa. Katulad po nito, basahin natin uli. Ang sabi niya, kaluluwa pupunta sa daigdig ng mga patay. Tandaan po, kapag namatay ang tao, yung kaluluwa niya pupunta saan? 2 lugar nga po yung ating pinag-uusapan dito. Isang Hades para sa mga kaluluwang espiritu, magkasama po yung kaluluwa at espiritu pupunta ng Hades kung siya'y nagpakasama, gumawa ng kasalanan. Pero po yung isang tao naman na sumusunod sa Diyos, kumikilala sa Diyos, sumasampalataya sa Diyos, inaalam yung kanyang pamaran at utos, ibig sabihin, gumawa siya ng mabuti kaya mapapabuti yung kanyang espiritu at kaluluwa. Saan pupunta? Doon sa Sheol. Nakita po ninyo. Ngayon, ang kanyang unawa, magkahiwalay daw yun. Yung kaluluwa lang daw ang pupunta doon sa Hades. Kung masama. Kung mabuti, doon sa Sheol, yung kaluluwa lang. Hindi po ganun. Paano niya maiintindihan? Kasi wala siyang spirit. Kasi nga yung spirit ang makakaunawa sa pamagitan ng kanyang kaluluwa. Kasi yung kanyang kaluluwa ay yun ang makakaramdam. Iyon ang makakaunawa. Kasi yung kanyang spirit, ito yung mga bagay na desisyon ng kanyang pagkatao. O ngayon, aalamin natin sa kasulatan.
Kasi para maunawaan niya na yung espiritu ay hindi pwedeng maghiwalay, magkasama po yun. Tingnan natin sa kasulatan. Dito po sa Lucas 1:47, para makita lang natin kung ano yung function ng kaluluwa at ng espiritu. Ano? Basahin natin. Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Nakita po ninyo? Yung iyong sangkap na pagkatao, buhay yung nagsasalita dito kasama yung kanyang katawan, kasama yung kanyang kaluluwa at espiritu. Nakita po ninyo? Sino yung taong ito? Kung itataas lang natin para malaman natin, sino yan? Yung taong yan na nagsasalita. Punta tayo sa 46, itaas lang po natin. Sabi po dito, sinabi ni Maria, ituloy natin sa 47, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. So malinaw po, maging si Maria na ina ni Jesus ay ganito yung kanyang pasasalamat sa Diyos o panalangin na yung kanyang kaluluwa nagsasalita na ang sinasabi niya, dinadakila niya yung Panginoon. Tapos yung kanyang espiritu nagagalak sa Diyos na kanyang tagapagligtas. So ibig sabihin, yung sangkap ng pagkatao mo na yung katawan, kaluluwa at espiritu, magkakasama yan. Kapag po namatay naman yung katawan, yun lang katawan ang babalik sa alabok ng lupa. Kung babalikan po natin yun, di ba? Sabi dito, kung magkagayon, babalik ka sa lupa. Yung katawan lang po ang babalik sa lupa. Pero yung espiritu mo, babalik sa Diyos. Ay, ang tanong, nakabalik na ba ang tao sa Diyos? Diyan, mangyayari pa lang pagdating po ng paghuhukom. Kaya makakabalik sa Diyos. Pero yung masamang espiritu, hindi man babalik yun sa Diyos, di ba? Hindi babalik. Bakit? Masamang espiritu, ayaw nga ng Diyos na yung mga espiritong rebellion ay hindi pwedeng manahan doon sa langit. Tandaan po ninyo. Kaya hindi yung babalik. Kaya pinag-aaralan po natin, kung babalikan po natin yun, yung lalaking mayaman, puntahan muna natin. Anong sabi po dito? Para maintindihan natin yung tinatanong ng isa nating komentor. Sabi niya, yung kaluluwa pupunta sa daigdig ng mga patay. Kasama daw ang espiritu. Parang sa kanya, hindi raw kasama espiritu. Kasi nga bumalik sa Diyos. Hindi pa nga ho naghuhukom. Para i-segregate o i-separate yung mabubuting espiritu pupunta ng kaharian ng Diyos o doon sa langit. At yun namang masamang espiritu, itatapon yun sa impyerno. Kasi nga po, mali ang interpretation ng iba dito. Kaya nga daw pag namatay, diretso daw sa langit. Dahil nasa Diyos na. Hindi po, wala pa nga hong paghukom. Kaya dapat maging malinaw po sa atin, babalik lang ang espiritu mong mabuti sa Diyos kung marunong ka sumunod sa Kanya. Pero kung matigas pa rin ang ulo mo, ang espiritu mo'y lumalaban sa Diyos, hindi pwede yun sa langit. Malinaw po ba? Kaya babalikan po natin ito para maintindihan niya na hindi pwedeng i-separate yung espiritu at kaluluwa. At malinaw naman yung sinabi ni Maria. Maria na ina ni Jesus, dinadakila ng aking kaluluwa. So, ibig sabihin yung iyong kaluluwa ang nagbibigay expression doon sa Panginoon. Nagagalak naman na yung espiritu sa Diyos dahil ito rin ang iyong unawa at diwa. Pinakadiwa mo yan. Yung espiritu mo. Kaya dapat na alam natin yung pamaran at utos ng Diyos. Kaya ganito lang ang salita ni Maria na ina ni Jesus. Malinaw po yun. Ngayon, para maging malinaw pa sa kanya itong mga bagay nito, kasi ang akalangan niya ay hindi raw magkasama pag namatay. Hindi raw magkasama, magkahiwalay yung kaluluwa at espiritu. Yung espiritu bumabalik sa Diyos. At yung kaluluwa pupunta kung saan ang destination niya, kung Hades o Sheol. Diba? Malinaw naman po yung pinag-aralan natin. Kaya nga po, dito nililinaw natin. Para maunawaan po na ang nitong mga nagtatanong sa atin. Ngayon, magpatuloy pa tayo. Tingnan naman natin sa mga sulat ni Job. Ano sabi po dito? Para maintindihan natin na yung kaluluwa at espiritu, magkasama yan. Ngayon, unawain natin dito sa mga sulat ni Job 7:11. Kaya't hindi ko pipigilan ang aking bibig. Ako'y magsasalita sa kadalamhatian ng aking espiritu. Ako'y dadaing sa kapaitan ng aking kaluluwa. Kaya yung ating kaluluwa,
Kapag napunta ng Hades, maghihirap yon at magdurusa. Kaya mag-ingat po tayo. Nakita po ninyo? Kaya sinasabi po dito, ulitin natin, kaya't hindi ko pipigilan ang aking bibig. Ako'y magsasalita sa kadalamhatian ng aking espiritu. Nakita po ninyo? Ito yung iyong unawa sa mga bagay na espiritual, kaya sinasalita mo yon. At iyong iyo namang kaluluwa, ito yung nakakaramdam ng kapighatian, kagalakan, kasayahan. Nakita po ninyo? Kaya pag iyan ay napunta sa impyerno, magdurusa yan, maghihirap yan. Malinaw po ba sa inyo? So ganyan natin uunawain. Yung kaluluwa at espiritu, iyan ay kasangkap ng iyong pagkatao. Ang katawan lang po ang umihiwalay kapag namatay ang iyong katawan. Yung po ang bumabalik sa lupa o sa alabok ng lupa. Nagiging malinaw po ba? Kaysa dito, ang unawa niya, hindi raw kasama ang espiritu kapag napunta sa daigdig ng mga patay. So malinaw po, kapag namatay ang tao, mag-asama ang kaluluwa at espiritu. Hindi po yung magkaiwalay. Kasi nga po, babalik tayo sa Diyos kung tayo nagtatapat, kung tayo nagiging mabuti sa harapan niya at gagawa tayo ng kabutihan at nagbabanal. At the same time po yun, kasi banal ang Diyos. Ang utos ng Diyos, magpakabanal kayo dahil ako'y banal. Paano ka papasok ng langit kung hindi ka banal? So kailangan mo magbanal. Paano ba magbanal? Susunod tayo sa mga pamaraan at utos ng Diyos. Kasi yung iba nagtuturo, hindi na daw kailangan ng utos ng Diyos. Kung ayaw mong sumunod sa pamaraan at utos ng Diyos, hindi ka papasok ng langit. Malinaw po ba sa atin? O ngayon, kung hindi pa rin niya naliliwanagan itong mga komento niya, ay bahala na ho siya. Tayo, malinaw sa atin na yung espiritu at kaluluwa mo, iyan ay sangkap nga yan na kung saan ay nakakaunawang espiritual kung may espiritu ka. At ang iyong kaluluwa, ito yung nakakaranas ng kagalakan, di ba? Kasiyahan, di ba? Kaya nagpupuri ka sa Diyos. Nagpapasalamat ka. Dinadakila mo yung Diyos na siyang nagbigay ng buhay sa iyo. O ngayon, dagdagan pa natin para maging malinaw sa iyo. Sapagkat dito, para maintindihan lang po ng ating pong nagko-comment sa ating YouTube channel, iipaintindi natin sa kanya. Kaya siya may kaluluwa, maranasan niya yung hirap kung siya nagkasala. At yung kanyang espiritu ang magsasalita. Tingnan natin ang nangyari doon sa lalaking mayaman. Dito po sa Lucas 16:25. Subalit sinabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay at si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa." Iyan po ay isang paliwanag ni Abraham doon sa taong mayaman na napunta doon sa lugar ng mga patay na tinatawag na Hades o pagdurusa o paghihirap. So puntahan natin dito. Basahin natin dito sa 16:22 para maintindihan po natin ang sitwasyon nung lalaking mayaman at ni Lazarus. Ano po yung binasa natin kanina? Sabi po dito, "At nangyari namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham." Tandaan po natin, yung katawan nga po ay inilibing, samantalang yung kanyang espiritu at kaluluwa, yung po yung magkasama dinala ng anghel, yung pulubi, sa kandungan ni Abraham. Ibig sabihin kandungan, doon sa piling ni Abraham. Ibig sabihin magkasama sila. Pag sinabing kandungan o kapiling ni Abraham, doon sila magkasama. Hindi sila doon nagdurusa. Yun ang tinatawag na Sheol. Ngayon, namatay din naman ang mayaman at inilibing. So, the same din po na kung saan ay kung namatay yung pulubi, inilibing, ganun din yung mayaman namatay at inilibing. Pero saan naman dinala yung kaluluwa nung mayaman? Yung kaluluwa at espiritu nung mayaman. So ituloy natin sa verse 23. Sabi po dito, "At mula sa Hades," so ibig sabihin automatic dinala agad ng anghel sa Hades. Ang nagdadala po sa Hades ay mga anghel. Yung mga dinadala doon, yung mga espiritu nila na hindi nagpapasakop sa Diyos. Nakita po ninyo? Kasi itong mayamang ito, nagpasasana lang sa buhay niya dahil napakayaman niya. Nakita po ninyo?
So, ibig sabihin, nasa kanya lahat ang kanyang bisyo, kalayawan, babae, sugal, pagkain, o anumang mga bagay na kanyang ginagawa dahil sa kanyang kayamanan. So tuloy natin ha, ulitin natin. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan, o malinaw po yung Hades ay pagdurusa. Ang sabi ng mayaman ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Ibig sabihin, naka-separate na lugar po yung mayaman na nagdurusa. Samantalang sina Lazaro at yung si Abraham ay inaaliw ang kanilang kaluluwa. Diba? Ito'y binasa natin kanina. Dito sa 25, diba? Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. So malinaw po na kung saan yung lugar ng mga patay may separate place para sa mga mabuti at para sa masama. Ibig sabihin, yung espiritu at kaluluwa noong mayaman nagdurusa. Hindi lang po kaluluwa ang napunta doon. Paano niya sasabihin? Paano niya mararamdaman? 'Di ba? Yung nararamdaman niyang hirap, yun ang kaluluwa nung mayaman na kaya na nararanasan yung hirap. At yung kanyang espiritu nagsasalita doon kay Amang Abraham na kung saan ay humihingi siya ng tulong. So, puntahan natin yung 24. Tingnan nyo ang paghingi ng tulong. So, yung espiritu niya ang nahingi ng tulong. Kasi yun po yung espiritu na nakakaunawa ano ang nagaganap at nangyayari sa kanyang kaluluwa. O, basahin natin. Siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, ang sabi nung lalaking mayaman, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Nakita po ninyo? Ay nung ating nakita nung panahon na sila'y nabubuhay, si Lazaro nag-aabang na lang ng mumong matatapon sa hapag ng kainan ng mayaman. Ni hindi nga niya matulungan. Diba? Nagtiis si Lazarus. Pero yung mayaman, hindi niya nakita na yung humihingi ng tulong, pero nagpasarap. Pero ano nangyari nung namatay sila? Namatay si Lazarus o yung pulubi, pati yung mayamang lalaki, namatay din. Ano nangyari? Ngayon naman siya naman ang humihingi, yung mayaman. Kahit kapatak lang daw na tubig doon sa dulo ng daliri niya para maibsan lang yung kanyang paghihirap doon sa apoy. Nakita po ninyo? Anong sabi naman ni Abraham? Hindi naman pwedeng pumunta doon sa lugar. Bakit pauutusan niya si Abraham? Na nakikisuyo kay Lazarus? Na kung sana idaw-daw? O, tingnan natin ha. Punta tayo ng verse 26. Sabi ni Abraham, bukod dito may isang malaking banging inilagay sa pagitan natin. Ibig sabihin, ang Diyos po kasi nga naglagay doon sa lugar kung saan ka pupunta muna. Temporary, kapag namatay ang tao, doon sa inaaliw ang kaluluwa mo. Kung mabuti ka, mabuting tao ka, nung nabubuhay ka pa. Pero nung nabubuhay ka at namatay ka, dahil nung nabubuhay ka, gumawa ka ng mga bagay na kasalanan, hindi mo pinahalagahan yung mga bagay na espiritual, kaya yan ang nangyari doon sa mayaman, nagdurusa. Basahin muli natin. Bukod dito may isang malaking banging inilagay sa pagitan natin upang ang mga nagnanais tumawid buhat dito patungo sa inyo ay hindi maaari at wala ring makakatawid mula riyan patungo sa amin. So yun ang sinabi ni Abraham doon sa lalaking mayaman na kung saan ay inuutusan si Lazaro na puntahan siya para maipatak. Hindi pwede mangyari yun. Ibig sabihin wala nang alisan doon. Nakita po ninyo? Ngayon, sa paghuhukom ng Diyos, iaahon sila dyan. Diba? Iaahon yung mga nasa Sheol. Pero yung nasa Hades, wala nang pag-ahon yun. Diretso na yan. Saan? Sa ikalawang kamatayan. Gusto ba nyo malaman? So maya-maya, stay tuned lang tayo. Kung pwede lang po, please like and subscribe to our channel. Share mo ito, napakaganda. Ito po yung lingkod, Brother Owen. Ngayon, balik po tayo dito, no? Kaya nga, itong mga komentong ito, nagiging malinaw sa atin kasi natuturuan din tayo. Kaya ako'y nagpapasalamat doon sa mga walang unawa, nabibigyan tayo ng unawa dahil binabasa natin sa kasulatan. So, salamat sa nag-comment na ito. Sana maging maliwanag sa iyo. Hindi po magkahiwalay yung espiritu at kaluluwa.
kapag namatay. Magkasama po rin po yun. Yung kaluluwa mo nakakaranas ng paghihirap kung ikaw ay makasalanan. So kahit anong sigaw mo sa Diyos, yung espiritu mo humihingi ng awa sa Diyos, hindi ka natutugunin kasi hindi mo na ginawa yung part nung nabubuhay ka pa. Pero yung mga namatay sa Panginoon, nagtiis ng kanyang buhay, sila po ay iaahon muli doon saan sa Sheol ng kanilang patutunguhan. So puntahan muna natin yung unang Samuel 2:6 para maintindihan natin. Ito po, basahin natin para maintindihan natin. No? Sabi ng Panginoon, ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Sheol at nag-aahon. So salamat sa Diyos kung ikaw ay mabuti, naging tapat ka, naglingkod ka sa Diyos, hindi ka nagsinungaling, gumawa ka ng mabuti, nagbanal ka, sumunod ka sa mga pamaraan at utos ng Diyos. Pag ikay namatay, diyan ka muna. Temporary, inaaliw yung kaluluwa. Pagdating ng paghuhukom, yan, sabi dito, iaahon ka uli. Ang tanong, doon ba sa sinasabing Hades na binasa natin kanina, ano mangyayari naman? Iaahon din ba? Di ba? Sabi dito, puntahan natin yung Hades na pinuntahan kanina ng lalaking mayaman. Balikan natin lang yun ano. Sabi dito, 16:23, at mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan ay tumalanga siya. Ibig sabihin, yung lalaking mayaman napunta ng Hades. Ano ba yung Hades? Kaya makikita natin, yung mga napunta ng Hades, yan ang unang kamatayan. Di ba? Namatay yung kanyang katawan, inilibing. Yung kanyang espiritu at kaluluwa napunta ng Hades. At iyan, hindi sila iaahon dyan. Diretso na po sila doon sa ikalawang kamatayan, sa final judgment, sa paghukom. At maranasan man nila yung tinatawag na asopre o lawang apoy, yun ang tinatawag na ikalawang kamatayan, na mas matinding paghihirap. So dito pa lang, mayroon silang naranasan na apoy o hirap, pagdurusa. Pero pagdating sa ikalawa pang kamatayan, mas matindi. So puntahan natin yon, yung talatang yon, para maintindihan natin. Dito po natin mababasa sa Apokalipsis 20:14. Tingnan ninyo ha, ano nangyayari doon sa mga napunta sa Hades? Basahin natin. Ang kamatayan at ang Hades, tandaan po yung Hades na binasa natin kanina, ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. So malinaw po. Kaya kapag napunta ng Hades, diretso yun doon sa lawang apoy. Ibig sabihin, ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Di ba napakatindi? Yung na mga napunta ng Hades, hindi na iahon, nagdiretso sa lawa ng apoy. Kaya salamat, kung mamamatay ang isang tao, dapat sumampalataya ka kay Kristo, sumunod ka sa pamaraan ni Kristo, hindi ka mapupunta ng Hades. Kasi pag napunta ng Hades, lagot ang iyong kaluluwa. Diretso na pala sa ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Bakit sila napunta dito? At ang sinumang hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. So malinaw po ba? Kaya sa tulong ng Banal na Espiritu, nabibigyan tayo para maintindihan natin itong mga binabasa natin. Kaya kung wala kang patnubay ng Santong Espiritu, hindi mo mahanap sa kasulatan. Kasi siya ang magtuturo at mag-guide sa iyo para mahanap natin yung mga nakasulat. Malinaw po ba sa inyo? Ngayon, naiintindihan ba ninyo? So yung kaluluwa at espiritu, kapag iyan ay makasalanan, diretsyo na po sa Hades, at sa pagdating ng paghuhukom ni Kristo, diretsyo naman po doon sa ikalawang kamatayan na tinatawag na lawang apoy. Malinaw po ba? So basahin natin sa ibang salin. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Ulitin ko po. At ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos itatapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. So nariyan po yung salitang Hades. Yung mga napunta ng Hades, diretso na pala doon. Hindi na iaahon. Kaya yung salitang Sheol, kung babalikan po natin para maintindihan ng mga tao. Kasi ang akala nila, iisa daw ang kahulugan ng Hades at Sheol. Samantalang yung Sheol, ito ay isang bagay na inaaliw muna yung kaluluwa mo hanggat wala pa yung paghuhukom. Diyan mo na mapupunta. Kaya halimbawa si Abraham,
Nakita po ninyo, dahil si Abraham ang isang halimbawa ng pananampalataya na dapat nating tularan. Kaya kung ikay mapananampalataya, katulad ni Abraham, may pananampalataya, namatay siya, napunta siya ng Sheol. Nakita po ninyo? At pagdating po ng paghukom, yan nakalagay po dyan, iaahon. Malinaw po ba? Siya po yung nag-aahon. Ano pa, manatili ka doon? Siyempre nga, babalik nga si Kristo para tayo ay sunduin. Kung tayo'y mananampalataya. Kung hindi ka mananampalataya, ay hindi ka kasama. Nakita po ninyo? Kaya nga dito sa mga tanong po ninyo, nakakakuha kami ng unawa din. Pero salamat, magtanong kayo na magtanong sa channel ito para mahukay natin ang mga dapat nating malaman. One day, itong mga ganitong mga nagkokomento ng pabalang, makakakilala din sila sa Panginoon. Kung makakaunawa. Pero kawaawa yung mga hindi makakaunawa. Ikapapahamak nila yon. Ano? So hindi ko nga po sila itinuturing na kaaway, kaibigan. Di ba? One day, pag sila'y nakaunawa at nabigyan sila ng karunungan, kaalaman, at pangunawa sa mga salita ng Diyos, one day magiging kapatid natin ito sa pananampalataya. Kaya salamat sa Diyos sa inyong mga tanong, naliliwanagan po tayo. Ngayon, naging malinaw ba sa iyo, kaibigan? Kaya dapat sa ating mga kapatid sa pananampalataya, patuloy tayong magsaliksik. Kung hindi niyo kayang unawain yung mga nakasulat, tanong po kayo. Tanong ng tanong, ating pag-aaralan. Hanggat ako po'y may lakas, may hiningat, may buhay, makakatulong po ko sa inyo. Hindi para ako'y magbigay hatid ng kasinungalingan kasi ang aking binabasa po'y pawang katotohanan. Ano po? Ngayon, magre-recap po tayo ng konti kasi medyo mahaba yung ating discussion. Nais ko pong balikan itong talatang ito. Muli natin basahin itong Mangangaral 12:7. Kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula at ang espiritu mo'y babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Dito, gusto ko lang mainawaan natin, kapag po namatay ang tao, yung ating katawan bumabalik sa lupa, Pero yung ating espiritu babalik sa Diyos. So diyan, para maintindihan natin, sa pagbabalik ho ni Kristo para sunduin, para makabalik sa Diyos. Malinaw po? Ang sinasabi po ng kasulatan, kaya nga babalik si Jesus para maiharap tayo sa Ama. Puntahan natin yung Juan 14:6 para maintindihan natin. Ano po sinasabi dito sa mga sulat ni Juan? Ito po ay ang ating Panginoon Kristo ang nagsasalita. Sabi ni Jesus, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya nga po, babalik si Kristo para maiharap tayo sa Ama. Yan ang ibig sabihin dito sa Mangangaral 12:7. Kung mamatay man tayo, kung magkagayon, babalik sa lupa kung saan ka nagmula, di ba? At, kaya po may proseso. Babalik yung ating espiritu, yung ating kaluluwa, pagbabalik po ng Panginoon Kristo. Nakita po ninyo? Iyan ang dapat natin maunawaan. Hindi mo pwedeng ang pag namatay ang tao, balik agad sa Diyos. Paano kung masama ka, babalik ba yun sa Diyos? Ayaw nga ng Diyos ang mga espiritu, yung mga rebelyon, mga matitigas ang ulo, o gumagawa ng kasamaan at kasalanan. Kaya yung mga masasamang espiritu, wala doon sa langit, narito sa lupa, nananahan. Mga kapatid, gusto ko lang ipakita sa inyo na kung saan dito po ay may naghahari na masamang espiritu. Basahin natin. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Kaya tingnan po ninyo, maraming nabubulag sa katotohanan. Kasi nga, si Satanas ang naghahari dito. Hindi lang po si Satanas, pati yung mga kampo niya na masasamang espiritu. Ano po ang ginagawa nila? Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Nakita po ninyo? Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, ngayon ay patuloy pa rin kumikilos ang masamang espiritu para bulagin ng mga tao. Kaya dito sa isang taong ito, kung hindi niya na ito naintindihan, baka siya binubulag. Na akala nga niya, nasa katotohanan siya, yung pala'y binubulag na siya ni Satanas. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, magpatuloy po tayo sa mga aral at turo ni Kristo. Di ba? Kaya nga bumaba si Kristo sa lupa, lahat ng sinasaniba ng masasamang espiritu, pinapalayas niya.
Natatandaan po ba ninyo na yung lalaki na sinasaniba ng masamang espiritu, pinalayas niya. Saan pumunta po yung masasamang espiritu? 'Di ba nagpunta doon sa mga baboy. Nakita po ninyo? Kaya dapat niyong maalaman, yung masasamang espiritu na kung saan ay manahan sa tao, ay nako, nakakaawa po pag wala kang aral at turo ni Kristo. Kasi hindi pwedeng manahan yung masasamang espiritu kung meron kang aral at turo ni Kristo. Nakita po ninyo? Kaya kawawa ang isang taong pinananahanan ng masamang espiritu. Rebellion niya. Kaya yung mga ganito, wala pa yung mga espiritong katotohanan. Kaya hindi pa niya alam. Kaya dapat maturuan, mapakinggan sana niya ito, no? At naituro sana natin sa kanya ng tama. Yung kaluluwa, espiritu, sangkap yan. Hindi yan pwedeng paghiwalayin yan. Para makaramdam ka ng iyong saya at ligaya, yung kaluluwa mo. At yung iyong espiritu, yun ang nag-i-express, nahingi ng tawad sa Diyos, di ba? Yung espiritu mo, yun ang nakakaunawa, nakakaintindi. At yung kaluluwa mo, yun nakakaramdam. Kaya yung lalaking mayaman, anong nararamdaman niya? Ano yung nararanasan niya? Nahihirapan siya kahit wala yung kanyang katawan. Nakita po nyo, wala yung kanyang katawan, yung lalaking mayaman, di ba? Inilibing yung kanyang katawan. So balikan natin, no, para maintindihan ninyo. Inilibing po yun. O, balikan po natin ha. Sabi dito, at nangyari namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham, namatay din naman ang mayaman at inilibing. Ibig sabihin, yung kanyang katawan inilibing. Kaya yung kanyang kaluluwa at espiritu naghihirap, nagdurusa. O, di ba? Kaya sinasabi ng kanyang espiritu kay Abraham, Amang Abraham, tulungan mo ako. Ngayon, puntahan natin anong sabi noong lalaking mayaman. Maawa ka sa akin at suguin mo sila sa ro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila. Yung kanyang espiritu nagsasalita doon. Dahil yung kanyang kaluluwa naghihirap sa apoy. Nakita po ninyo. Kaya diyan, maintindihan natin. Magkasama po yung kanyang espiritu at kaluluwa. Kaya kaibigan, naiintindihan mo ba? Hindi lang po ang kaluluwa ang napunta sa Hades. Kasama yung espiritu. Uulitin ko ang tanong mo kasi hindi mo naiintindihan yung mga bawat topic natin. Kaya ako ay patuloy na nagmamahal sa inyo na hindi kayo mapahama kasi buhay pa kayo. Kasi wala na ho akong magagawa. Pag namatay kayo, hindi ko alam kung saan kayo pupunta. Kasi kayo ang nakakaalam ng inyong puso. Kasi kung ang laman ng inyong espiritu ay ganito, katulad mo, kaluluwa pupunta sa daigdig ng mga patay, kasama daw ang espiritu para sa iyo, hindi kasama ang espiritu. Para ikaw, pag namatay ka, ay babalik naman sa Panginoon. No, hindi pa. Hindi pa babalik sa Diyos ang espiritu mo, pagbabalik pa ni Kristo. O, di ba? Di malinaw na sa iyo. Magkasama yung espiritu at kaluluwa kapag namatay. Ngayon, tuloy natin. Anong talata, Mr. Owen, ang nasa banal na kasulatan? Kaluluwa ang pumunta sa Hades, Mr. Owen. O, di ba? Para sa iyo, kaluluwa lang ang pumunta sa Hades. Bakit mo naman isinama yung espiritu? Wala naman po akong sinabing ganun. Binasa ko sa kasulatan, magkasama po yung espiritu at kaluluwa kapag namatay kung ikaw ay masama. Kaya naghihirap yung mayamang lalaki, tingnan nyo, yung kanyang espiritu ang nangungusap doon sa kay Amang Abraham na kung saan nahingi ng katatak na tubig kay Lazarus para siya ay maibsan. Yung kanyang kaluluwa ay naghihirap. O, nakita po ninyo. So, ganyan mo unawain yung talatang iyan. Kaya kayo, kung hindi ka nakakaunawa sa mga bagay na yan, wala na ho akong magagawa. Pinakita ko na sa inyo, ang daming mga talata na aking ibinigay sa inyo para lang maunawaan po ninyo. So, hanggang din lang po, no, mga kapatid ko sa pananampalataya. Sana po, ang channel na ito ay alam ninyo na hindi po naghahatid ng kasinungalingan. Pawang katotohanan lang po. Ano ha? Kaya kung kayo po ay nakaunawa, huwag kayong makalimot na mag-subscribe para lagi kayong update sa pag-aaral natin. At huwag din kayong makalimot na magtanong kung kayo may naguguluhan sa inyong kaisipan, mag-comment lang po kayo. At sasagutin po ito ng ating Panginoon. Ako po lang po ay tagahanap ng mga salita ng Panginoon. Ano ho? Para maintindihan natin, yung mga itinatanong nyo ay magkaroon agad ng sagot.
Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, muli matanggap natin ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos, Ama, at sa ating Panginoon Kristo na ating tagapagligtas. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, salamat po sa inyong lahat.